Maraming residente ang nabalot ng takot dahil sa magnitude 7.4 na lindol na tumama sa Surigao del Sur. Isa dito si Daryl Buen mula sa bayan ng Barobo. Kwento niya, nablangko raw siya nang yumanig ang paligid. Kita sa CCTV footage nila kung paano kumaripas ng takbo si Daryl para masalba ang baby nito sa kwarto. First time po yun na napakatagal tapos napakalakas. Grabe. Hanggang ngayon, trauma pa rin talaga. Grabe, sobrang takot. Tapos iba na yun. Naiisipan ko kasi ang tagal talaga bago matigil yung lindol. Parang katapusan na. Kabilang ang pamilya ni Daryl sa mahigit 500 pamilyang naapektuhan ng lindol. Sa inisyal na datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, may isa nang naiulat na nasawi dahil sa lindol. 4 naman daw ang nasaktan. 2 tulay ang pansamantalang hindi madaanan. Awa ng Diyos po, hindi po malaki ang danyos na nangyari dito po sa earthquake na ito. Ngayon na lamang muli nakaranas ng mapaminsalang lindol ang Mindanao matapos ang mahigit 40 taon. Ani Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol, ang huling mapaminsalang lindol sa Mindanao ay naganap noong 1976. Naglabas ng tsunami warning ang PHIVOLCS kasunod ng pagyanig nung Sabado, pero kinansela na ito. Our main shock is 7.4. We would expect around 6.4 earthquake. It's not capable of generating a tsunami. As of 1 p.m., nakapagtala ang PHIVOLCS ng mahigit 800 aftershocks. 10 rito ay may kalakasan rin. Payo ni Bacolcol sa mga biktima ng lindol, makipag-usap sa municipal engineer kung may makitang pinsala sa kanilang bahay. If they can see na may crack doon sa bahay nila, huwag muna sila pumasok kasi kung hindi ito nasira during the main shock, baka masira to kapag may malakas na aftershock. Kapag may strong aftershock, they do the duct, cover and hold. Deniza Fernandez, CNN Philippines.